Nag-aayos na nga ako dyan mga sisi ko dahil ngayon nga ako naka-schedule ng solidronic ko. Ang solidronic pala mga sisi ko ay gamutan sa buto para hindi nga rumupok yung buto ko since may kalat na nga rin ako sa may buto ko. Mga 7 AM na nga rin to. Huwag nyo na nga rin pansinin yung orasan namin dahil hindi na nga rin gumagana yan. 5 AM pa nga lang igising na nga ako dahil pumasok nga yung bunso ko sa school. At inasikaso ko pa nga. Halos 2 linggo na nga rin ako na na-delayed ng solidronic ko. Dahil nga sa bagyo kaya niresked na nga ako ng 2 beses ng aking on ko. Nagbook na nga rin ako ng sasakyan ko nga papuntang ospital. Hindi na rin kasi talaga ako nag-jeep pag mag-isa lang ako papuntang ospital. Para mabilis nga rin at hindi na nga rin ako mapagod sa pagko-commute. At ayan, ready na nga rin ako at hinihintay ko na nga lang din yung rider. O diba umaaura pa, akala mo talaga hindi pupuntang ospital, haro Diyos ko. At ayan mga sisi ko, on the way na nga rin ako papuntang ospital. Pagdating ko nga rin ng ospital, dumiretso nga muna ako sa may PhilHealth. Pabago yung schedule nga sa routing slip ko. Yun ko na nga lang din pinarisked para sigurado na rin talaga. Baka kasi mamove na naman yung solidronic ko. After ko nga rin sa PhilHealth, diretso na nga rin ako dun sa may on-ko ko. Dati pag nagkikimo ako, 5 AM pa nga lang pumipila na ako. Pero kahit nga agahan mo, ganun pa rin naman. Anong oras na nga rin ako nakakauwi. Kaya ang ginawa ko nga is kahit 7:30 na nga ako ng umaga, umaalis sa bahay. Pagdating ko nga rito, napakadami talaga ng tao. Dahil marami din talaga yung mga narisked. Kaya expect na rin talaga na matatagalan talaga ako dito. At ayan, may bracelet na naman nga tayo for today's video. Haro Diyos ko. Pinapirma na din pala ako ng consent form at hinihintay ko na nga lang din ulit na bigyan ako ng number. Pag sa public ka rin kasi talaga nagpapagamot, kailangan mo talaga ng tiyaga. Dahil pag wala ka nun, haro Diyos ko, hindi ka talaga tatagal dito sa public hospital. At ayan, nabigyan na nga rin ako ng number. Na-expect ko nga dyan is nasa number 15 ako. Dahil umaga na rin talaga ako nagpunta rito. Ano oras na nga rin ako natawag dyan? Mga 11 AM na nga rin. Tapos na nga rin ako ma-check up ni Doc. Diretso na nga rin ako sa may butika para kumuha nga ng gamot ko. At pagdating nga rin dito sa butika, as usual, pipila na naman nga ng pagkahaba-haba. Tagalan nga rin talaga ako na maghintay dito sa may butika. Yung iba nga dyan nakatayo na dahil wala na talagang maupuan. Ayan, nakakuha na nga rin ako ng gamot ko at pabalik na nga rin ako dun sa may on ko. Nakapagod pero wala kailangan talaga natin magtiyaga para makapagpagamot. Buti nga ngayon every 3 months na nga ang balik ko dito sa ospital. Nga kagaya nung bago-bago pa lang, halos every week andito talaga ako sa ospital. Dito na nga rin ako sa may on ko department. Ready na nga rin yung mga gamot ko. After ilang oras nga din na paghihintay, natawag na nga rin ako at nakapasok na nga rin ako dito sa may chemo room. Shout out pala sa mga followers ko na nakakilala nga sa akin kahapon. At mga nakachikahan ko, nice meeting you po. Shala na nga rin ng mga upuan nila dito para kang nanunood sa sinihan. Dati kasi plastic lang na upuan. Kaya nagulat nga ako pagpasok ko sa may chemo room, nag-iba na nga yung mga upuan nila. Komportable na talaga yung mga pasyente. After ko na nga din malagyan ng swero, nilipat na nga rin ako dito sa may kabilang room. Yung ibang upuan nga dyan, ikagaya ng inupuan ko kanina. Pero since mga occupied na nga rin yung ibang upuan, kaya dito na nga rin ako sa may gilid na kaupo. Ayan mga sisi ko, finally natapos nga rin ako. Na nga rin talaga ako dyan ng hapon, halos 3 PM na nga rin ako na nakauwi. Ayan, nakapagpabook na nga rin ako at hinihintay ko na nga lang din na dumating yung rider. Grabe, ang sakit na nga rin ng ulo ko dyan, inaantok na talaga ako. Buti na nga lang at kumain nga ako kanina bago umalis. Kundi nahilo na talaga ako sa gutom. Pagod na nga at puyat tapos gutom pa, haro Diyos ko.